wanted na ng NBI at saka ng PNP-CIDG. After na yung Sandigan Bayan, magpalabas ng warrant of arrest. Kasi wanted sila, hindi man kasi po voluntarily nag-surrender after na malaman nila through the report sa media at mismong announcement ng ating Pangulo na may mga warrant of arrest na po sila in connection po sa flood control scandal. Okay po? So maya-maya malaman natin yung identity kung sino ito na taga DPWH ang nahuli na po ng NBI. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. May nag-chat mga kababayan sa akin, isa sa mga nanonood sa ating mga vlogging. At tinatanong niya yung ating opinion. Bakit niya Mr. Maravillas? Yung inyong kababayan na si dating ako Bicol Party List Congressman Saldico, sa mga naging previous statements niya, lalo yung nilabas niyang video, paraan niyang nililigaw ang investigation ng ICI papalayo sa mga Duterte at mga kaalyado nito. Ano niya Mr. Maravillas ang tingin mo? Mamaya pag-usapan natin. Ito ay base din sa ating mga analysis, pananaw, and sa ating mga nasasagap na mga balita mula mismo sa mga investigations na ginawa ng ating mga authorities. At base mismo sa mga hearings na ginawa ng Senado. Hindi lang ngayon, kundi yung mga previous hearings mga kababayan. But before natin pag-usapan, gusto ko muna kayong i-update ngayon kasi may breaking news. Yan report ng DCRH mga kababayan, ngayon pa lang, breaking news. Sabi diyan, breaking, isa na ang naaresto. Kaugnay ng flood control mess matapos damputin ng NBI ang isang engineer ng Department of Public Works and Highways, DPWH. Nangyari ang pag-aresto matapos maglabas ng warrant ang Sandigan Bayan laban kay dating Congressman Saldico at 17 iba pa mula sa DPWH at SunWest Corporation. Sabi po ni NBI OIC Attorney Lito Magno, siya ay nasa custody na po ng NBI at kasalukuyang pinoproseso para sa Standard Operation Procedure. So wala pang pangalan kung sino among the 17 wanted na ng NBI at saka ng PNP-CIDG. After na yung Sandigan Bayan, magpalabas ng warrant of arrest. Kasi wanted sila, hindi man kasi po voluntarily nag-surrender after na malaman nila through the report sa media at mismong announcement ng ating Pangulo na may mga warrant of arrest na po sila in connection po sa flood control scandal. Okay po? So maya-maya malaman natin yung identity kung sino ito na taga DPWH ang nahuli na po ng NBI. Meantime, pag-usapan natin yung tanong ng isang nag-message sa atin. Nalata siguro yung mga statements ni Saldico, mga kababayan, na parang niya nililigaw ang investigations ng ICI palayo sa mga Duterte at sa mga kaalyado nito. Kung maintindihan natin mga kababayan kung bakit ganon ang nalata ninyo kay dating Congressman Saldico. Kasi po, sabi ko nga sa inyo, sa background, taga rito yan kasi sa amin, kilala natin personal, pati yung kanyang pamilya kung paano nagsimula as a contractor. Yung kanyang pamilya, yung kanyang tatay, si Delfinco, matagal na po na contractor po sa DPWH. Panahon pa ni Ramos, doon nagsimula. Then nang mamatay yung kanyang tatay, siya na po yung nag-take over sa pamamahala. And lumaki mga kababayan as si government contractor. Spanning several administrations from Ramos, Gloria Macapagal Arroyo, kay Pinoy, lalo na po ng panahon ng previous administration, Duterte administration. Yung tutok ng investigasyon mga kababayan, ang utos ng ating Pangulo po, the past 10 years dito sa flood control. So maintindihan natin kung bakit mga kababayan, si Saldico, iniiwas niya sa previous administration. Una,
Tingin natin, baka na may kumausap sa kanya. Although 'di ba dati nagkaaway na sila ni Sara Duterte. Nagbabanatan po sila nung chairman pa ng Committee on Appropriations. So tandang-tanda natin mga kababayan. Pero alam naman natin po na kahit nung previous administration, si Saldico po ay talagang nakakuha ng malalaking kontrata po, hindi lang sa Public Works, pati sa DepEd at sa DOH, mga kababayan. Ayan o. Report ito ng Philippine Star, mga kababayan. Ayan o. Philstar Global, ex-DepEd Chief Briones, panahon nito ni Digong. Pero yung report, July 2025. Pero itong issue ito, panahon ni Digong. Kasi si Briones yung DepEd Secretary. Ex-DepEd Briones Chief, charged with draft falsification over 2.4 billion laptop deal. Billion din po siya, mga kababayan. Panahon ng pandemic, in a 106-page resolution dated July 4, the Ombudsman deemed there was probable cause to charge Briones and other DepEd officials with violating the Anti-Graft and Corrupt Practices Act and falsification in connection with the department's procurement of outdated laptops in 2021. Ang supplier nito, mga kababayan, yung Sunwest Construction ni Saldico. The Ombudsman found the officials acted in conspiracy to facilitate the overpriced procurement and give unwarranted benefits to the winning joint venture composed of Sunwest Construction and Development Corporation, LDLA Marketing and Trading Incorporated, and BST ACS Philippines Incorporated. So, with this, maintindihan natin kung bakit iniiwas ni Saldi ang investigasyon ng ICI sa previous administration, sa Duterte administration at sa mga kaalyado. Kasi naging contractor po si Saldi, hindi lang po ng DPWH, pati ng DepEd, pati ng DOH, spanning several administrations. At pumasok din siya sa DepEd, DOH nung previous administration. So maintindihan natin kung bakit ganun po. Ito ang possible reason. So naintindihan na po ninyo, mga nagtatanong kung bakit nahalata ninyo na si Saldico sa kanyang mga statements parang iniiwas sa Duterte administration ang tutok ng investigasyon ng ICI. Pero siyempre, alam naman po yan ng ICI, mga kababayan. Only that, this time, ang tutok ng ICI po, investigation sa flood control mesh. And sa flood control mesh, flood control scandal po, isa yung Sunwest sa mga napangalanan ng ating Pangulo as top contractor other than the Discayas. May mga iba pa, yung Centerways na barkada ni Chis Escudero, 15 top contractors, di ba? Yung mga na-mention ng ating Pangulo. And this time, ang nauna, mga kababayan, na na-file ng kaso sa Sandigan Bayan, na may warrant of arrest na nga po, si Saldico at yung 17 na mga officials ng DPWH at saka ng Sunwest Construction. And this time nga po, may panawagan yung NBI at saka yung DILG, binibigyan si Saldico at yung 17 iba pang mga akusado until tomorrow to surrender. So naintindihan na po ninyo, mga kababayan, maging si Sara po, nilaglag si Saldico, pati yung kanyang tatay, nilaglag ni Sara sa issue ng DepEd, confidential funds. Gusto ninyong i-share ko sa inyo yung kwento niya ng Philippine Daily Inquirer? Sara Duterte finally reveals how DepEd confidential funds were spent. Kailan itong balita? October 17, 2025. Hindi pa matagal, last month pa lang. Minsan ito talaga si Sara, hindi nag-iisip, nilaglag niya sarili niya. Inaway-away si Saldico. Pagkatapos ngayon, magkakampi na sila. O, di ba? Kasi napakalaking kontraktor ni Saldico. At maraming kontrata, hindi lang sa public works ang pinasok ni Saldico. Panahon ng kanyang tatay. Kinonfirm mismo ni Sara Duterte. Pero ngayon, iwan ko, nagkausap siguro. Dapat niya tayong magkakampi.
Kaya biglang nagsalita, mga kababayan, to three-part video yung nilabas mga kababayan ni Saldico kasi naipit po yung tao. Ito yung kwento. Confirmation mismo ni Sara Duterte. Sabi niya, Vice President Sara Duterte said, the confidential funds allocated to DepEd were used to investigate alleged rampant corruption in the agency she previously headed, including the 2.9 billion deal. 2.9 billion deal for outdated and overpriced laptops. Ito po yung laptops na ang supplier, si Saldico. But her statement during the Pandesal Forum held at Kamuning Bakery in Quezon City contradicted the DepEd's claim last year that it was unaware of how Duterte spent the 112.5 million confidential funds for the agency in 2023. Sabi ni Sara, there were many reports of corruption inside the DepEd, not just in central office but also in regional office, sabi po niya sa Pandesal Forum. In March 2022, the COA flagged the DepEd then under Secretary Leonor Briones, Duterte's predecessor, for buying 2.4 billion worth of reportedly outdated and pricey laptops for teachers conducting online classes in 2021 at the height of the COVID pandemic. Sino ang supplier, mga kababayan? Ito po ang supplier. Sunwest Construction and Development Corporation. Yung company linked to Saldico. So, dito natin maintindihan kung bakit ganon ang inyong observation po, mga kababayan, na si Saldico parang nililihis ang investigasyon sa previous administration. Kasi ang dami niyang mga kontrata sa previous administration, pero hindi lang sa previous administration, kundi mula pa noong panahon ni Ramos, ni Gloria Macapagal-Arroyo, ni Pinoy, kasi matagal na silang contractors. Panahon ni Digong at hanggang ngayon, mga kababayan, sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nagustuhan ng ating Pangulo yung mga nangyari kasi na-discover niya ang daming anomalya doon sa implementation ng mga flood control projects na naglagay sa peligro po sa buhay ng ating mga mamamayan. You see? Ito nga po. Kailan ito? February 12, report ng GMA News 2024. Si Senator Villanueva. Senator Villanueva hits back at Saldico. Your company is linked to formerly DepEd laptop controversies. So hindi lang sa DepEd, pati sa Farmally, yung sa DOH naman po. So basahin natin yung report dito. Sabi dito, Senate Majority Leader Joel Villanueva hit back at House Appropriations Committee Chairman Saldico as the word war between the two houses of Congress due to the controversial People's Initiative continues. Villanueva delivered a privileged speech during the Senate session after Co brought up last week an ombudsman case which the congressman claimed resulted in the senator's supposed perpetual disqualification. Sabi ni Villanueva, Mr. President, 2019 pa po, panahon ni Digong, dinismiss ang kasong ito na pinaparatang sa atin. Nag-research at nag-aral po ako, nag-akusa sa atin, Mr. President. Villanueva then brought up Co's supposed links to Sunwest Corporation, a company allegedly owned by the congressman, which the senator described as one of the biggest government contractors in the country, as well as the firm's supposed involvement in controversial Farmary deal and the Department of Education laptop deal. So now, naintindihan na po ninyo, mga kababayan, kung bakit ganon yung mga nakikita ninyo po na behavior po ni Saldico, na sabi ninyo po, paraan niyang nililihis ang investigasyon ng ICI ilalayo sa mga Duterte at mga kaalyado. Yun po ang possible reason po. Marami siyang kontrata kasi. Hindi lang sa DPWH, kundi pati sa DepEd, pati po sa DOH. Nag-expand po siya ng negosyo. So, the possible motive para i-distract ang publiko, mga kababayan, i-divert an investigation palayo sa mga Duterte at mga kaalyado. At siyempre,
May negosyo siya sa DPWH, sa DepEd, nagkakontrata, pati sa DOH. Maybe siyempre gusto niya ding proteksyonan yung mga contacts niya, business associates, ika nga, yung nagbigay ng kontrata sa kanya. At is a normal behavior mga kababayan, di ba? Kung sino yung mga business associates mo, siyempre ayaw mo ding ilaglag. Bibigyan mo ng proteksyon. So doon na mga kababayan, sa mga negosyong yan, yumaman ng todo si Saldico. As admitted mga kababayan ng mismong abogado niya, nang tanungin sa isang press con tungkol sa kanyang SALN. Si Atty. Rondain, sabi ni Atty. Rondain sa press con niya, nang tanungin kung magkano ang yaman, net worth ni Saldico, 4.1 billion na niya. Kasi matagal na niya siyang kontraktor. So yun ang pag-amin mga kababayan ng mismo niyang abogado. So, naintindihan na niya pa kung bakit nililihis ni Saldico sa mga Duterte ang investigasyon. Kasi po, kabikalbilaan yung kanyang kontrata during the previous administration. At marami sa mga deals niya, kini-question ngayon po. That includes yung Farmally deal, that includes yung laptop sa DepEd. Pero siyempre ang pinakang malaki na questionable, ito nga po nasa flood control projects na nadiscover mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos doon sa sumbong sa Pangulo. After ng kanyang suna na maya naman kayo. So possibly gusto niyang pagtakpan yung previous administration kasi mas malaki ang mga kontrata na kanyang nakuha during the previous administration. 6 years yun eh. Sa present administration, mga kababayan, 3 years pa lang po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. So malinaw po na napakarami kasi yung pakinabang during the previous administration. Okay po mga kababayan, sana nasagot ko ng maayos based sa mga lumabas sa mga kwento sa mainstream media tungkol dito po sa mga controversy na kinasangkutan po ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Ayos. Ito yung panawagan po ni Attorney NBI OIC Director Attorney Lito Magno. Hinihikayat po namin na sumuko na lang sila ng mapayapa para maumpisa na rin ang proseso. Kung sinabi nila na wala silang kasalanan, karapatan po nila na sumama sa isang proseso ng paglilitis. Ang warrant of arrest, lalo na po ang non-bailable, ay mahirap pong takbuhan. Mas maganda siguro na harapin ito head-on. Yun ang ating panawagan din sa ating kababayan na si Saldico. Magandang dumaan sa proseso po. Anyway, may magagaling ka naman na abogado. Di ba? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powder Drink Mix from Australia. Endorsed by cancer survivor, actress Maritoni Fernandez. Mainam po ito sa may mga cancer. At syempre for cancer prevention na rin po. For your orders and inquiries, dumiretso na lang po kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas.
Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet po. Nakabase siya po sa Amerika. Sa mga mahilig naman po sa spa, try nyo po sa Pamper City by OMG, your luxury escape. Matatagpuan po sa Asiana City, Parañaque City, Metro Manila. May 50% off pala. Glowing face services. Yan. Ito yung grand launching na pinuntahan namin mga kababayan.